Panghuli na lang, Congresswoman, hindi pa man nagsisimula ang pre-trial, yung iba, sinasabi ka, ilan ba ang kailangan boto para makonvict? Oo. Yun na kaagad ang pinag-uusapan. Although, totoo naman, dahil nakasulat naman yan at ano. Pero yan lagi rin ang pinagtatalunan Maski nga dito sa Senate leadership, nagkaroon ng issue dyan. Kayo, Congresswoman, bilang abogado at nakakaintindi ng batas, ano take ninyo doon, personal? Ako, Apo. 2/3 of senators within the Senate's coercive power. No? Ang sinasabi sa konstitusyon, at ito'y mahalagang mapag-usapan din. No? Opo. Sana nga napapag-usapan ito ng mga law students sapagkat ang paniniwala ko, the law must evolve in order to respond to the demands of the present time. No? Aanhin mo ang batas kung hindi mo naman may apply. And that is why it needs to be flexible to the current situation of time. No? At ito, nakita as early as 1949 in the case of Avellino versus Cuenco. Tama. Pag tinignan mo yung Constitution, talking about impeachment, no? Which I believe is not different from legislative process kasi may usapin parehas ng quorum. May usapin parehas ng majority. May usapin parehas ng required number of votes. Kaya, notwithstanding the fact na dalawa ang function ng Senate, either legislative or impeachment proceedings, usapin ng quorum, usapin ng majority, usapin ng threshold, parehas applicable yan. Whether acting as a legislative body or acting as an impeachment court, no? Ang verbatim na provision sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate, no? Hindi 16. naman sinabing 24 Ang sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Ang tanong ko, bakit ba tayo may Senado? That is to represent the interest of the people, to represent the interest of Kajeri, of Tina, myself, and the rest of our beloved countrymen. No? Hypothetical to. I do not want to mention names. Kung ang senador mo'y nakakulong, kung ang senador mo'y nagtatago, ang tanong, nare-represent ba nila ang interest ni Kajeri? Nare-represent ba nila ang interest ni Tina? Nare-represent ba nila ang interest ng sambayan ng Pilipino? Of course, the answer is clear. No. And if the answer is no, it means the 24 number should be adjusted. Adjusted and lowered to a number which is or which are within the coercive power of the Senate. Gusto kong gamitin yung coercive power sapagkat ito ang doktrina doon sa Avellino versus Cuenco, no? Tama po, opo. Kung hindi na nga kayang pilitin ng Senado mag-attend, paano mo ba pipilitin yung nakakulong, for example? Wala na sa power may nila separation. Correct. May separation of power tayo, di ba? Subject na siya sa jurisdiction ng ibang branch. Tama At po. paano mo naman pipilitin yung nagtatago? Ayaw nga niya Ayaw nga. magpakita, Nagtatago di ba? nga Oo. Pero So, ito, ma'am. ang akin, Okay, go ahead po. ang aking posisyon doon, angkor, ay doon ko, Kajeri, doon ko inaangkor sa mandato ng konstitusyon na kaya may House of Representatives, kaya may Senado is to represent the interest of our beloved countrymen. At kung hindi mo na yan ma-discharge, no? Mukhang unfair naman sa part ng mga Pilipino na kasama ka doon sa botohan. Tama po. Dapat kung sino lang yung nakaka-attend ng hearing, kung Ayun. sino lang yung physically nakakaboto, and ultimately, nare-represent mo interest ng taong bayan, dapat yun lang ang nako-consider Opo. for the purpose of determining the 2/3, no? Okay. 2/3 of all. Pag sinabing all, within the coercive power of the Senate. Okay.